Ang pinahayag ng mga lider na ang kanilang tanging hangarin ay ang pagsasama-sama at hindi ang paglikha ng hidwaan sa mga tao. Ang kanilang layunin ay makamit ang kaunlaran at kaayusan para sa lahat. Inalak sa harap ng mga hamon tulad ng tumataas na presyo ng bilihin, ang pagkakaisa at kapayapaan ay mahalaga upang mapanatili ang katatagan ng bansa. Ang sama-samang pagkilos ay nagiging susi para sa mas maliwanag na kinabukasan. Inutushayag ng DILG Secretary na may posibilidad na malawakang sabuatan sa loob ng ENE upang itago ang mga krimen. Ang mga kasong ito ay kaugnay ng mga kaso ng droga at mga irregularidad sa operasyon na dapat imbestigahan. Ang mga pulis na sangkot sa kaso ay sinailalim sa restrictive custody habang aktibo pa rin sa serbisyo. Ang ENE at EJ ay tututok sa prosesong ito upang masiguro ang tamang pagpapatupad ng batas. Sa pandaigdigang usapan, ang Pilipinas ay naghain ng diplomatic protest laban sa illegal na operasyon ng China Coast Guard sa Exclusive Economic Zone. Ito ay bilang pagsuporta sa mga karapatan ng bansa sa teritoryo. Pinag-usapan isang prominenteng kampanya ang nakatuon sa pag-angat ng kamalayan ukol sa karahasan laban sa kababaihan, na nagsasama ng mga proyekto para sa kaligtasan at suporta sa mga biktima. Mahalaga ang papel ng media sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa karahasan laban sa kababaihan. Ang mga palabas at balita ay naglalarawan ng tunay na kalagayan ng mga biktima sa lipunan. Sa konteksto ng tulong, ang mga lokal na pamahalaan at non-government organizations ay may mahalagang papel. Sila ay nag-alok ng mga programang pangsuporta at rehabilitasyon para sa mga naapektuhan. Samantala, nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid upang bantayan ang presensya ng monster ship ng China sa Zambales. Ayon sa National Maritime Council, illegal ang presensyr ng Chinese Maritime Forces et labag ito sa Philippine Maritime Zones Act et UNCLOS. Dapat ipagtanggol ng Pilipinas ang kanyang teritoryo. Ang mga hakbang ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay nagbigay din sa mga isyu ng soberanya at seguridad. Napakahalaga ng pagkakaisa ng mga bansa sa pagtutol sa ganitong mga aktibidad. Sa mga eleksyon, mahalagang isaalang-alang ng mga kandidato ang kanilang kalusugan. Ang kanilang mga kondisyon sa kalusugan ay maaring makaapekto sa kanilang kakayahang gampanan ang tungkulin. Ipinapahayag din ng COMELEC ang mga alituntunin na dapat sundin sa pag-atras ng mga kandidato upang mapanatili ang integridad ng halalan. Mahalaga ang personal na pagharap sa COMELEC para sa tamang proseso. Ang mga halalan sa Pilipinas ay may mga nakatakdang proseso na kinakailangan sundin. Ang pag-atras ng isang kandidato ay may malalim na epekto sa mga eleksyon. Dagdag pa rito, ang climate change ay nagdadala ng panganib sa sektor ng agrikultura, kung saan 25% ng workforce ang umaasa sa mga sakahan. Ang pagkasira ng kalikasan ay nagiging sanhi ng mas mababang ani at kita. Sa antas ng lokal, ang mga magsasaka at mangingisda ay nahaharap sa mga hamon dulot ng climate change na nagdudulot ng pagkakasakit at pagbagsak ng kanilang mga kita. Kailangan natin ng mga programang makatutulong sa kanilang pag-aangkop. Isang ulat mula sa United Nations ang nagbababala na ang climate-induced na init ay magdudulot ng pagbaba ng oras ng trabaho ng mga manggagawa. Sa taong 2025, inaasahang bababa ng 1% ang kanilang oras ng pagtatrabaho dulot ng sobrang init.